Sahod at benefits ng public nurse sa Pilipinas: 90,078 to 100,888 pesos. Ganito kalaki ang sinasahod ng mga nurse na may posisyong Nurse 7 sa Pinas. Ang sahod na ito ng mga magigiting nating nurses ay batay sa Salary Standardization Law 2023. Layunin ng batas na ito na bigyan ng tamang pagpapahalaga at gantimpala ang mga delikadong nurse na nagpapakahirap sa kanilang propesyon sa bansa. Number 1. Nursing Attendant 1. May sahod na 15,588 pesos. SG4. Ang Nursing Attendant 1 ay may kritikal na papel sa pag-aalaga at pagbibigay ng suporta sa mga pasyente sa mga medikal na pasilidad. Kanilang pangunahing tungkulin ang pagbibigay ng basic na nursing care tulad ng pag-aalaga sa mga pasyente at pakikipag-ugnayan para sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay sa ospital. Maaari rin silang tumulong sa mga nurse at iba pang mga healthcare professionals sa mga proseso at iba pang serbisyong pang-nurse. Mahalaga ang kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kahandaan ng mga pasyente at ng kanilang kapaligiran. Number 2. Nursing Attendant 2. May sahod na 17,553 pesos. SG6. Ang Nursing Attendant 2 ay mayroong mataas na antas ng responsibilidad kumpara sa unang antas. Sila ay higit na may malawak na kaalaman at kasanayan sa nursing care na nagpapahintulot sa kanila na mas maging mas mabisang taga-suporta sa mga pasyente at iba pang mga healthcare professional. Kabilang sa kanilang mga responsibilidad ang pagtugon sa mas komplikadong mga pangangailangan ng mga pasyente, ang pagtulong sa ibang mga nurse at doktor sa mga mas mataas na uri ng proseso at mga prosedurang medikal, at ang pagpapanatili ng mga mahalagang record at impormasyon tungkol sa mga pasyente. Number 3. Ward Attendant. May sahod na 18,886 pesos. SG7. Ang ward attendant ay may mahalagang tungkulin sa pangangalaga sa mga pasyente sa isang ward o kwarto sa ospital. Sila ang mga tagapagbigay ng diretsang tulong sa mga pasyente sa loob ng kanilang ward. Kanilang isinasagawa ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagpapalit ng kama, pag-aasikaso sa mga kagamitan ng mga pasyente at pagkakaloob ng komportabling kapaligiran sa mga ito. Sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit at pag-aalay, nakakatulong sila sa pagpapalakas ng moral at kaginhawaan ng mga pasyente na nasa panahon ng kanilang pagpapagaling. Number 4. Nurse 1. May sahod na 36,619 pesos. SG15. Sila ay may malaking responsibilidad sa pagmamanman at pag-aalaga ng mga pasyente sa ilalim ng patnubay ng mas senior nurses. Sa kanilang pagiging registered nurses, mas marami silang magagawang procedure at maaaring magsagawa ng mas maselan at teknikal na gawain tulad ng pagtutok sa kondisyon ng pasyente at pagbibigay ng tamang gamot. Number 5. Nurse 2. May sahod na 39,672 pesos. SG16. Sa antas ng Nurse 2, nagkakaroon ng mas mataas na antas ng kasanayan at responsibilidad. Sila ay maaaring mamuno ng mga mas simpleng mga medikal na proseso at nagbibigay ng mas advanced na nursing care. Bilang mga nurse, maaari na silang magkaroon ng mga pagkakataon na mamahala ng mga pangkat ng mga nurse at maging tagapayo sa mga mas bagong nurse. Number 6. Nurse 3. May sahod na 43,030 pesos. SG17. Ang mga Nurse 3 ay mas may karanasan at kasanayan na kumpara sa mga naunang mga antas. Sila ay maaaring mamuno ng mga ward o unit at may mas malawak na responsibilidad sa pangangalaga ng mga pasyente. Bilang mga mas matagal na sa kanilang propesyon, ang mga Nurse 3 ay kinikilala sa kanilang kakayahan na magbigay ng komprehensibong pangangalaga at maging modelo sa iba pang mga nurse. Number 7. Nurse 4. May sahod na 51,357 pesos. SG19. Sila ay maaaring magkaroon ng mga leadership roles sa mga clinical setting at may mga specialized na kasanayan sa iba't ibang larangan ng nursing. Bilang mga eksperto sa kanilang propesyon, maaari silang maging guro at tagapagtaguyod ng bagong kaalaman at mga pamamaraan sa nursing. Number 8. Nurse 5. May sahod na 57,347 pesos. SG20. Sa mas mataas na posisyon sa Nurse 5,
mahalaga ang papel na kanilang ginagampanan sa pagpaplano, implementasyon at pagbuo ng mga programa at serbisyong pangangalaga sa kalusugan. Sila ang mga kritikal na tagapamuno at kinikilala sa kanilang mga kasanayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga inobatibong programa na nagpapabuti sa kalusugan ng mga mamamayan. Number 9. Nurse 6, may sahod na 71,511 pesos, SG22. Ang mga Nurse 6 ay may tuturing ng mga eksperto sa larangan ng nursing. Sila ay may malawak na karanasan at kinikilala sa kanilang pangunahing responsibilidad sa pamamahala at pagpapatupad ng mga programa at pulisiya sa kalusugan. Bilang mga lider sa kanilang larangang profesional, nagtuturo sila ng mga mabuting halimbawa at nagpapalaganap ng best practices upang mapabuti ang antas ng pangangalaga sa bansa. Number 10. Nurse 7, may sahod na 90,078 pesos, SG24. Pinakamataas na antas ng pagkilala at benepisyo ang tinatanggap ng Nurse 7. Ang mga Nurse 7 ay nakikipagtulungan sa mga pambansang ahensya ng mga ospital upang mabigyan ng tamang pagkilala at benepisyo ang mga nurse at para masiguro na ang mga serbisyong pangkalusugan ay nagsusulong sa kalidad at kahandaan. Kanilang inaalam at sinusuri ang mga datos at impormasyon ukol sa mga isyu at hamong kinakarap ng mga nursing profession at ng healthcare system sa bansa. At naglalatag sila ng mga polisiya at programa upang tugunan ang mga ito. Bilang mga lider, kanilang ginagampanan ang paggabay at pagpapaunlad sa mga mas batang nurse at iba pang healthcare professionals. Sila ay nagbibigay ng mentoring at training upang palawakin ang kalaman at kasanayan ng mga healthcare professionals na nagpapalakas sa sektor at nagpapabuti sa kalidad ng pangangalaga na ibinibigay sa mga pasyente. Kalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Bukod sa sahod at pagiging nurse sa Pilipinas, ay mayroong ilang mga benepisyo at bonuses na nakukuha. Isa sa mga pangunahing benepisyo ay ang pagkakaroon ng stable at in-demand na propesyon. Dahil sa mataas na demand sa healthcare industry, madali para sa mga nurse na makahanap ng trabaho at magkaroon ng matatag na karera. May mga karagdagang benefits din tulad ng competitive salary, health insurance at iba pang allowances. Bukod sa mga benepisyo, sahod, maaari ring magkaroon ng mga bonuses ang mga nurse. Depende sa kanilang serbisyo at tagumpay. Mataas ang pagkilala at malaki ang sahod ng mga nurses dahil sa kanilang mahalagang papel at kontribusyon sa pangangalagang pangkalusugan. Bilang mga healthcare professionals, ang mga nurses ay nagsisilbing mga bantay at tagapag-alaga sa mga pasyente at nagiging daan sila upang mabigyan ng agaran at mahusay ng pangangalaga ang mga may sakit at nangangailangan. Bukod sa mahalagang tungkulin na ito, mayroong ding mataas na demand sa mga professional na nurse. Ang pagdami ng populasyon, pagtaas ng pangangailangan na sa pangangalaga sa kalusugan at iba pang mga krisis sa kalusugan ay nagtutulak ng mas mataas na halaga at pagkilala sa kanilang trabaho. Ang mataas na sahod ay nagre-reflect ng kanilang kahalagan sa lipunan at sa patuloy na pag-unlad ng healthcare sector. Bilang mga nurse, sila ay nagiging mga tagapagtaguyod ng kalusugan at kagalingan at ang kanilang trabaho ay nagdadala ng positibong epekto hindi lamang sa mga pasyente kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang kanilang propesyon ay nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan sa mga taong nangangailangan. Kaya't ang pagkilala ay malaking sahod at isang pagkilala sa kanilang dedikasyon at pagtitiyaga sa paglilingkod sa kapwa. Kalam, baka gusto mo bang maging nurse para kumita ng ganon kalaki? O may kakilala ka o kapamilya? Upang maging isang nurse sa Pilipinas, kinakailangang sundin ang mga hakbang na ito. Unang hakbang ay ang pagkuha ng kursong Bachelor of Science in Nursing o BSN sa isang akreditadong paaralan o universidad. Ang pag-aaral ng BSN ay nagtatagal ng 4 na taon at nagbibigay ng karampatang kaalaman at kasanayan sa nursing profession. Sa loob ng BSN program, kailangang mag-undergo ng mga clinical rotations o practicum upang ma-experience ang aktwal na pag-aalaga sa mga pasyente sa mga ospital o klinika. Pagkatapos ng BSN program, kinakailangang pumasa sa Nursing Licensure Examination o NLE na kinapapalooban ng Board of Nursing sa ilalim ng Professional Regulation Commission o PRC. Ang NLE
ay isang pagsusulit na nagtatakda kung ang isang individual ay kwalipikado na maging isang lisensyadong nurse sa Pilipinas. Kapag pumasa sa NLE, ang aplikante ay makakakuha ng Professional Regulation Commission o PRCID at nursing license na nagpapatunay na sila isang rehistradong nurse na lisensyado sa Pilipinas. Makakapagtrabaho ang isang rehistradong nurse sa iba't ibang healthcare settings tulad ng mga ospital, klinika, tahanan at iba pang mga institusyon na may kaugnayan sa kalusugan. Sa progreso ng kanilang trabaho, maaari silang magkaroon ng pagkakataon na mag-specialize sa iba't ibang mga larangan tulad ng maternal at child care, geriatrics, critical care at iba pa. Kaalam, gusto mo bang maging nurse sa Pilipinas? May kakilala? Kapamilya? Ano ang masasabi mo sa sahod na ito ng mga nurse? Kung mayroon ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.